Kawawa. Kawawa talaga ang mga Pilipino. Eto na po tayo, naku, eto na po may bago na tayong, tinatawag nating, anong tawag diyan? Eto po, sabi ni Lacson, "The cheering and applause this morning simply symbolize." Nagpalakpakan daw po yung mga tao. Sabi ni Ping Lacson, simply symbolize public acceptance and approval versus public disapproval and disgust. No need to mention here's who versus who. Ayan. Yung palakpakan daw na binanggit at ngising aso na to si Sherwin Gatchalian. Ngising aso po talaga, literal. Tungkol po dito sa sinabi sa kanya na siya po yung Senate President pro tempore. Nakakaawa po yung Senado. Bakit po? Tuwan-tuwa po sila na ini-endorso. Ito po, mga Tulfo, hindi nyo napapansin, di ba? Kaya binigay sa inyo yung blue ribbon kahit alam na alam ng tao na walang kakayahan si Tulfo, malapit na eleksyon, mataas kayo lagi, lalo ka na Rafi. Yung kasiraan ni Erwin bilang Tulfo, kasiraan mo rin bilang presidential candidate. Hindi mo ba alam yun? Pag nasira ni Erwin yung pangalan Tulfo, sira ka rin. Tulfo ka rin eh. Tulfo ka ng ama mo. Mahal, pahingi nga ang malamig na tubig. Mahal. Ito. Ganda. Beautiful. Gutom na tayo. Okay. At yan, nakita nyo naman ang tindigan ngayon ngayon, isipin nyo po, sino po ang makikinabang pag nasira po yung pangalan ng Matulfo? Hindi po ako nang iintriga, wala kaming pakialam. Kahit sino ang ipantapat ninyo sa tambalang Duterte Marcoleta, walang mananalo. Pero bilang pambato ng administrasyon, pag nasira yung pangalan Tulfo dito kay Erwin, walang katalo-talo si BBM eh. 'Di ba? Walang katalo-talo si BBM kasi alam niya yung mga Tulfo hindi naman niya kayang hawakan yan eh. Pag nasobrahan sa robust, hindi mo kayang kontrolin yung mga Tulfo pag nasobrahan sa robust eh. 'Di ba? Pero etong si Gatchalian, kontroladong-kontrolado nila yan. Tutang-tuta nila yan. Pag nasira po, yun din pong yun din pong kabila. Kala nyo, tuwan-tuwa kayo. Si Leni Robredo, si Risa Ontiveros. Mga lang, alam po ni BBM yung mga gimmick ng mga dilawan at kakampings na yan. Kaya sila kakampi ngayon. Kaya nila kakampi ngayon si BBM kasi mas takot sila kaya BP Sara. Sa tingin nila pag natanggal nila si BP Sara, kayang-kaya na nila yung mga Marcos. Yan ang katotohanan. Kaya sila, Duterte muna, wasakin muna natin yung Duterte, madali na lang pabagsakin yung mga Marcos. Pero naubusan na sila ng oras 2026 na eh. Pag hindi nila napabagsak yung mga Duterte, goodbye na sa politika yung mga dilawan at kakamping, magiging katulad na lang yan ng Makabayan. Na paisa-isa nananalo ng congressman, hanggang congressman na lang sila, hanggang party list na lang. Di na yan mananalo ulit sa mga senador. Kaya, nila to, eto na talaga yung tunay nilang labanan. Pero, mukhang magaling, yung cards nitong Gatchalian, mukhang nayayari sila ni Gatchalian eh. 'Di ba? Nawala sa picture si John Vic Remulla, mawawala sa picture yung mga Tulfo dahil papalpak sila diyan eh. Tinitiyak ko sa inyo, papalpak sila rito sa Blue Ribbon Committee. Bakit?
Hindi nila kaya yung Blue Ribbon. Si BBM, walang katalo-talo. Kasi nilagay si Erwin, hindi mag-iimbestiga ng flood control. Pero ang masisira pag hindi nag-imbestiga ng flood control, si Erwin at ang mga tulpo. Pabor pa rin kay BBM kasi ang ginugroom niya ngayon, dati ang tingin kong ginugroom nila si John Vic eh. Pero matapos po yung kapalpakan, after kapalpakan, walang mahuling malalaking isda si John Vic. Mukhang nakita ng mga tao na hindi pa pwede si John Vic. Nauunang mga salitaan bago yung mga aksyon. Eto si Chuchu Gatchalian, no, wala pa pong bahid ng kahit na ano eh. Kasi halos wala namang Ang problema kay Gatchalian, talaga wala ka halos makitang ibabato sa kanya. Kasi halos wala namang ginagawa. Ang tagal na senador niyan. Parang si Lito Lapid lang eh. Mukhang mas matalino lang kay Lito Lapid kasi hindi naman siya gano'n napapansin. Yan yung problema kay Gatchalian eh. Hindi napapansin gano'n, walang ganong sinasabi. Kung magsalita man, para siyang matalino. Kaya lang hindi naman natin kasi pinapansin, kaya hindi natin alam kung totoo bang matalino o hindi. Di ba? Ngayon lang siya masasalang. Kaya maganda yung packaging, mahilig po yung mga Marco sa packaging lang eh. Kaya kung between John Vic and Gatchalian, mas maganda yung packaging ni Gatchalian. Bianca, kumusta naman? Kumusta naman, Bianca? Okay. Sa madaling salita, kawawa to, tama si si Ben Tulfo. Ben Bitag Tulfo, tama po siya. Kinukrucify nila si Erwin dahil sa si Erwin yung naghangad ng higit sa kanyang kakayahan. Yan yun eh. Bibihira po yung wala akong natandaan before Lacson, wala akong natandaan na Blue Ribbon Committee chairman galing na hindi abogado. Halos lahat po ng Blue Ribbon Committee chairman abogado. Si Lacson po yung natandaan ko lang na hindi. Tapos ngayon sinundan. At least si Lacson marunong mag-imbestiga dahil dating chief PNP, dating investigador talaga, dating pulis. Si Lacson, si Bendalo, anak ng tinapay. Kita nyo ngayon ang imbestigahan, hindi na po ano na imbestigahan? Lindol.